Gabay at pamamatnubay, biyaya at pagpapala ni Amang Scopus ay sumasa atin sa umagang ito, mga minamahal na kapatid. Maraming salamat po, Amang Scopus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Umaga din po. At ngayon nga po ay unang linggo sa buwan ng Marso. At ngayon nga rin po ay ating pinagdiriwang ang ika-30 taong pagkatatag ng Ministeryo at Ilaw ni Amang Scopus sa lugaring ito. At bagamat hindi natin kapiling o kasama ang ating punong ministro na si Reverend Tabing, dahil siya po ngayon ay kasalukuyang nagkakasal sa Chaong Quezon ng isa rin nating kapatiran at ministro, ay salamat pa rin kay Amang Scopus sapagkat idinulot niya na tayo magkatipon upang ipagdiwang ang pagkatatag nga ng kanyang Ministeryo at Ilaw sa lugaring ito. Na ipagpasalamat natin na sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap ay patuloy tayong nagiging matatag. Kung napapansin niyo mga kapatid, sadyang napakabilis ng takbo ng panahon na po. Parang kailan lang inaantay natin na matapos na agad yung taong 2020 upang makapagsimula tayo ngayong bagong taon. Dahil nga yung taong 2020, napakarami nating pagsubok na pinagdaanan. At ngayon nga po, tayo'y nasa halos matatapos na ang unang quarter ng taon. Na bagamat nararanasan pa rin natin yung pandemya na dulot ng COVID-19, ay unti-unti na itong humuhupa. Ang sabi nga ni Amang Scopus ay tinapos niya na ang sakit na ito. At ito ay nagpapatuloy lamang dahil na rin sa kagagawan lamang ng mga matatalinong tao. At ngayon nga, di ba, nababalitaan po natin, may bagong variants nung tinatawag na COVID-19. Ngunit, at ito nga daw po ay mas mabilis makahawa. Ngunit ngayon ay hindi na natin masyadong pansin. Dahil, unang-una, alam na natin kung anong gamot dito, di po ba? Mainit na tubig nga lang at asin. At syempre, yung malakas na pananalig kay Amang Scopus, walang panama ang sakit na ito, di po ba? At yun nga po, sa isang linggo, halos gugunitain yung pagkakadeklara ng community quarantine o lockdown dito sa ating bansa. Ngunit, kung inyo nga rin mapapansin, halos back to normal na tayo. Na kung hindi nga lang siguro dahil sa mga naka-face mask o kaya naka-face shield na mga nakikita nating tao sa daan, iisipin natin na parang walang pandemya. Parang hindi nagkaroon ng pandemya dahil sa dami ng tao at sasakyan sa mga lansangan. Ngayon, humuhupa na nga po ang mga pagsubok na dulot ng COVID-19. Ngunit, wag pa rin tayong magpakampante o wag magsawalang bahala. Kailangan pa rin po tayo ay laging maging handa. Hindi porket natatapos na yung patapos na yung pagsubok natin kinaharap ay magsasawalang o hindi na tayo magiging handa. Sapagkat ang sabi nga, habang tayo ay nasa daigdig na ito, tayo patuloy na magdaranas o patuloy tayong susubukin. Kaya, upang tayo ay patuloy na maging matatag at laging nakatayo pagkatapos ng anumang pagsubok na ating kinakaharap, ay lagi nating isakatauhan ang baluting kaloob ng Diyos. At dyan nga po magmumula ang ating mabuting balita na pagsasaluhan sa umagang ito. Ito nga po ay ating mababasa mula sa aklat o sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Ang kabanata ay 6
Ang talata ay 10 hanggang 20. Ang baluti, kaloob ng Diyos. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pagkipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pagkipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pagkipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. At isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakipagkasundo sa Diyos. Taglayin niyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso. Na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ito po ang mabuting balita. Purihin ang Diyos. Amen. Ang baluting kaloob ng Diyos. Butil-butilin po natin. Ang sabi, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pagkipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Tulad ng sabi ni Amang Scopus, tayo ay makipag-isa kay Kristo. Paano nga po ba tayo makipag-isa kay Kristo? Sa pamamagitan ng pagsunod at pagtulad sa halimbawa ng Panginoong Hesus. Ang sabi nga, mula sa unang sulat ni Apostol Juan, Kabanatay 4, talatay 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo ang Kristo o tayo ang gagampang Kristo habang nasa daigdig pang ito. At kung tayo nga po ang gagampang Kristo, kilala na po ba natin kung sino yung ating Kristong tutularan? Maunawaan natin mga kapatid, iba yung alam sa iba yung kakilala. Halimbawa, ako po, sino po bang nakakalam ng aking pangalan? Ayun po, yung iba hindi po alam nun po. So ako po si Romel Pascua. So ngayon po, alam nyo na kung ano yung aking pangalan. Ngunit, hindi nangangahulugan na ako'y kilala nyo na. Sapagkat bihira lang tayo magkita, hindi nyo alam o hindi nyo kilala kung ano yung aking pagkatao. Hindi nyo alam kung ano yung laman ng aking isipan at ng aking kalooban. Tama po ba?
So balik po tayo dun sa aking tanong, kilala nyo na po ba yung Kristo na ating tutularan? Opo. Yan po ay kailan nagsimula? Kailan natin nakilala o kailan natin sinimulang makilala yung Kristong ating tutularan? Nang tanggapin po natin si Amang Scopus, ay nagsimula na tayong mag-aral. At unti-unti, sa pagtuturo ng Espiritu Santo, tayo ay natuto at nakilala natin kung sino si Kristo. Ang nais ni Amang Scopus ay makasunod tayo sa batas panlinis. Yan po ang kabuuan ng kautusan. At pag yan po ay ating nagawa, matutularan natin kung paano namuhay ang Panginoong Hesus. Amen? Amen. Ngayon, ano po yung dakilang kapangyarihan ng Panginoon? Di ba't ang sabi doon sa ating binasa? Sa wakas, magpakatibay kayo o magpakatatag tayo sa pamamagitan ng inyong pakipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Ano po ba yung dakilang kapangyarihan na tinutukoy dito? Ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. At ito po ang ating dapat na panghawakan. Ituloy po natin. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Ano po ba yung baluti? Sa literal na kahulugan, sa makalumang panahon, ito po yung bakal o metal na isinusuot sa katawan, sa tapat ng dibdib, upang maprotektahan yung puso sa pagkasugat sa gitna ng labanan. Sapagkat pag ang puso po ay nasugatan, siyempre po, magsasanhi yun ng pagkahina at magiging maaring sanhi ng kamatayan. Kaya po inilalagay yung baluti sa tapat ng dibdib upang maprotektahan ng puso at ang iba pang mahalagang bahagi ng katawan. Yun po yung literal na kahulugan ng baluti sa makalumang panahon. Mabivisualize nyo pa, halimbawa ngayon po, pagka di ba, Semana Santa, so may mga ipinapalabas na mga kwento tungkol sa Biblia. So kung inyo pong mapapanood yun, yung mga sundalo doon, yung kanilang mga damit na bakal, yun po yung tinatawag na baluti. Ngayon po, sa modernong panahon, sa ating panahon, meron pa po bang ganyan? Sino pong nanonood ng Ang Probinsyano? Na balita ko magtatapos na rin po yata sa nalalapit na buwan. Di po ba pagka si Cardo Dalisay ay at yung mga kasamahan niyang pulis o mga kaibigang pulis ay may pupuntahan na operasyon, may sinusuot sila sa kanilang katawan sa tapat ng dibdib. Ito'y upang maproteksyonan o panlaban sa mga tama ng baril o bala. Ano pong tawag doon? Bulletproof. Bulletproof vest, tama po. So yan po yung makabago o modernong baluti. Sa espiritual na kahulugan, ang baluti po ay salita ng Diyos. At tulad ng literal na baluti na inilalagay sa dibdib upang maprotektahan ang puso, ang salita ng Diyos ay dapat din nating nilalagay sa ating puso bilang pananggalang sa mga mapanlinlang. Kapag po isa na puso natin ang salita ni Kristo, tandaan natin, tayo magkakaroon ng tatag laban sa mga diablo. Laban sa mga lalang ng diablo. Ano nga po ba yung mga lalang ng diablo? Paglalalang, paglilinlang ng diablo, ng mga kalaban ng Diyos. Ang mga antikristo po ba ay kabilang sa mga nanlilinlang? Opo.
At kung sila ay kabilang sa mga nanlilinlang, sila po ba ay kasama dun sa mga lalang ng dyablo? Opo. Ang mga bulaang guro, bulaang mangaral, may hawak ding mga Biblia ang mga yan, mga kapatid. At kaya tayong iligaw ng mga yan kung hindi natin gagamitin ang baluting kaloob ng Diyos. Kaya nga para tayo hindi mailigaw, yung salita ng Diyos, yung tunay na karunungan ng Diyos mula kay Kristo ay dapat nating maunawaan. Paano nga ba natin malalaman kung yung kaloob na ating tinatanggap ay walang halong panlilinlang? Paano po natin malalaman? Kaya nga po nasabi ko kanina, ang diablo ay umahawak din ng Biblia. Ginagamit din nila ang salita ng Diyos upang manlinlang ng mga tao, lalo na yung kapuspang karunungan mula sa Diyos. Kaya paano natin malalaman? Sa tulong din ng banal na kasulatan. Ang sabi po, ang hindi nananatili kay Kristo, kung hindi nagdaragdag dito, hindi pinapanahanan ng Diyos, hindi pinipilingan ng Diyos. O di po ba? Hindi, ang lahat po ba ng may naghahawak ng Biblia ay pinipilingan ng Diyos? Hindi po. Hindi po. Ang lahat po ba ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, pinipilingan ng Diyos? Hindi po. Hindi nga din po. Kaya nga po, malalaman lamang natin kung sila nga ba ay tunay na lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng aking nabanggit na ang hindi nananatili sa aral at turo ni Kristo, kung hindi nagdaragdag dito, hindi pinapanahanan ng Diyos, hindi sinasamahan ng Diyos, at hindi pinipilingan ng Diyos. Nakasulat po ba yun? Saan po nakasulat? Nakasulat po yun sa ikalawang Juan, Kabanata 1, talata ay 9. At ang sitas pong yan ay dapat nating matutunan at tandaan. Hindi pinakikinggan lamang. Dapat po ito ay sa puso natin upang ito'y maging ating baluti laban sa mga mapanlinlang. Amen? Amen. Lagi po nating tandaan na hindi lahat ng nagpapahayag ng mabuting balita o ng salita ng Diyos ay kakampi ng Diyos. Masasabi natin sila ay mga bulaan kung naniniwala nga sila sa salita ng Diyos, ngunit yung kanilang namang mga gawa ay hindi nababatay sa aral at turo ng Diyos. Kung kaya ginagamit lamang nila yung salita ng Diyos para sa kanilang pansariling kapakinabangan, pansariling nilalayon. Kaya nga malalaman natin kung sila nga ba ay mga tunay na sugo, tunay na lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. At huwag nating kalimutan, ang pinapanahanan ng Ama o ng Diyos ay yung nananatili sa aral at turo ni Kristo. Ano-ano nga po ba yung mga kinamulatan nating aral na hindi naman talaga turo ni Kristo, kundi mga tinatawag na dagdag na lamang? Pagnonobena, pagpuprosesyon, pagpipiesta. Sa pagpipiesta po, linawin natin yan. Halimbawa po, piesta sa inyo. At kayo naman ay may panghanda at na hindi nyo na ipangungutang pa. Ay maganda po kayo. Wala pong masama doon. Lalo na kung kayo'y makapagpapakain ng mga nagugutom. Yun po ay nakalulugod kay Amang Skopkus. Ngunit, kung kayo ay sasama pa sa pagpuprosesyon ng mga santa o ng santo, yun po ay mga gawaing hindi nakanais-nais kay Amang Skopkus. Amen? Amen. Ano nga po ang tawag natin sa mga kinamulatang aral na yan? Mga minanang turo. At yan nga po ang ipinamulat sa ating mga ninuno na mga Kastilang pare na nanahan dito sa ating bansa ng halos 400 taon. Mga minanang turo na ipinamana na rin sa atin.
At ano nga po ang sabi ng kasulatan tungkol sa mga minanang turo? Ang sabi po mula sa aklat ni Mateo, Kabanata 15. Basahin po natin. Dahil sa inyong mga minanang turo, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, mga mapag-imbabaw. Tama ang hula ni Isaya sa inyo, paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambay, ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao, itinuturong utos ng may kapal. Nang dumating si Amang Scopus noong February 1, 1966, ang sabi niya, wala siyang dinatnang matuwid kahit isa. Bakit? Sapagkat nang siya'y dumating, ang sinusunod lamang ng mga tao ay ang mga aral ng tao. At ang sabi nga, mula sa Roma, Kabanatang 14, talatay 23, last sentence, kasalanan ang mga gawa na hindi naaayon sa pananalig o pananampalataya. Kanino po ba nagmula ang ating pananampalataya? Kay Jesus. Ang sabi nga, ito natin ang ating paningin kay Kristo na pinagmulan ng ating pananampalataya. Kaya yung po bang pagpupusisyon, pagnunobena, pagpipiesta ng Santo't Santa, aral ni Jesus? Hindi po. At pag yan po ang patuloy na gagawin, patuloy rin ang pagkakasala. Sapagkat gaya nga ng sabi, kasalanan ang mga gawa na hindi naaayon sa pananalig. At ngayon nga pong magsisimana Santa o mahal na araw na kung saan ginugunita natin yung pagtitiis, paghihirap na sinapit ng Panginoong Hesus. Yun po bang pananakit natin sa ating mga katawan o pananakit sa katawan na halos ito'y masugatan o kaya ay pagpapako sa krus? Yan po ba ang nais ng Panginoong Hesus upang siya'y ating matularan? Hindi po. Ngunit bakit ito patuloy na ginagawa? Una, sapagkat kapos pa ang kanilang kaalaman tungkol sa tunay na aral ng Panginoong Hesus. Ang kanilang pagkakaalam doon sa kanilang ginagawa ay turo ng Diyos. Hindi na alam na ito ay mula lamang sa tao. At kapag nga ito po ay patuloy nilang ginawa, hindi lamang sila nagkakasala. At ito'y magiging sanhi pa ng kapahamakan, hindi lamang ng kanilang katawan, kundi maging ng kanilang mga kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, talikdan na natin ang mga minanang turo, sapagkat ang mga kinamulatan nating aral ay walang halaga sa Diyos. May halaga lamang ang mga iyon sa mga taong hindi pa natututo. Ngunit sa mga natuto na, ang lahat ng iyon ay walang halaga. Bagkus ang dulot ay ano po? Ang dulot ay kasalanan. Ang pagsunod sa mga kinamulatan nating aral, ang idudulot po nito ay kasalanan. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, nagkakasala daw ang isang tao kung ang kanyang pananalig ay batay lamang sa katuruan ng tao. Ang tamang pananalig, kung ano yung aral mismo ng Diyos, yun ang sinusunod. Kung ano yung aral ng Panginoong Hesus, yung kanyang aral at turo at halimbawa, yun ang kanyang sinusunod. Si Kristo po ba ay nagtiis at nagbata ng hirap at sakit? Tayo po ba, bilang tayo nga ang gagampang Kristo, kailangan ding magbata ng hirap at sakit? Opo. Sapagkat ang sabi nga, ang pagtitiis ng hirap
ay bahagi ng pagkahiram sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan kayo ng halimbawa na marapat tularan. Amen? Amen. Yung po bang hirap at sakit na ating dinaranas o daranasin ay pamamaraan ng bautismo sa apoy? Opo. Yes. Paraan po yan ng bautismo o pagbabautismo sa apoy. Si Juan Bautista ay nagwika. Ang sabi niya, nung siya ay nasa Jordan River, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong kasalanan o bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang pangyapak. Sino po ba ang tinutukoy ni Juan Bautista na darating na kasunod niya, na mas higit kaysa kanya, na maging tagayapak nito o maging tagadala ng pangyapak nito ay hindi siya karapat-dapat, na siyang magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo at sa apoy? Sino po? Si Jesus. Si Jesus na nagpapakilala sa kanyang bagong pangalan. Si Jesus ang nagbabautismo sa atin sa Espiritu Santo. At sa pagbabautismo sa Espiritu Santo, ano yung pangalang kanyang ipinapakilala? Iskopkus. Bilang ano? Bilang Panginoon? Hindi po. Bilang Ama sa Espiritu at katotohanan. Purihin ang Diyos. Amen. Ituloy po natin. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baloding mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pagkipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pagkipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Tayo po ba ay binabautismohan sa apoy upang maging matatag? Opo. Kayo po ba ay matatag na? Hindi pa. Ano po? Kayo po ba ay matatag na? Nagsisikap po, nagpapakatatag. At tingin ko naman po, talagang nagsisikap kayo dahil nandito pa po kayo. Ano po? Sapagkat yung mahihina, umaalis, tumatakas. At ang sabi pa, hirap at sakit na nga ng datnan niya mong Scopus. Hanggang ngayon ba naman, hirap at sakit pa din? Ayoko na dyan. Aalis na ako. Di po ba? Yung po bang mahihina, magtatagumpay? Hindi po. Eh ano po bang makakamit ng magtatagumpay? Bakit tayo nagsisikap na magtagumpay? Kaya, ang sabi nga po, sa magtatagumpay, ay bibigyan ko ng manang natatago. Ano po ba yung manang natatago? Buhay na walang hanggan, katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamamaraan. Sa magtatagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at batong puti. Ano po yung batong puti? Pusong malinis. Bibigyan ko ng batong puti at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang makakalam kundi yaong tatanggap. Alam niyo na po ba kung ano yung pangalan na nakasulat? Dapat po, dahil tinanggap na nga po natin, di po ba? Ayun. Ano pa ang sabi? Sa magtatagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Yan po ay ating mababasa mula sa Pahayag, Kabanatay 3, talatay 12 hanggang 13.
sa magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya maalis doon magpakailanman. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa lupa, nabababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Kung may pandinig kayo, dinggin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Purihin ang Diyos. Ano ba po ang sabi? Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na yun. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Sino po ba yung matatag pa rin nakatayo pagkatapos ng pakikipaglaban? Yung may baluti, di po ba? Yun ang sabi. At ano nga yung baluti sa espiritual na kahulugan? Salita ng Diyos. At pag ang salita ng Diyos, salita ni Kristo, ay nilagay natin sa ating puso, kahit na anong bagyo o pagsubok ang ating harapin, tayo mananatiling nakatayong matatag pa rin. Purihin ang Diyos. Pero pag yung salita po ng Diyos na ating napakinggan ay pumasok sa tenga at lumabas sa kabila, matatanim po ba yun sa ating puso't isipan? Hindi po. Hindi po. Lalagpas po yun at mapupunta sa kawalan. Kaya pag tayo ay natanong, kadalasan tumitingin tayo sa kawalan. Hindi alam kung ano yung sasagot, di po ba? Kaya lumalabas na tayo wala pa ring alam. Tayo po ba ay tinawag niya mga skopkus upang manatiling mangmang? Hindi po. Hindi po. Kaya ano ang ating dapat gawin? Patuloy na makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Ngunit, tandaan natin, ang nag-aaral ng salita ng Diyos, yung kanyang napakinggan ay nilalagay sa puso at sa kanyang isipan. Ang mga nakikinig na hindi pinapahalagahan yung kanyang napakinggan, walang matututunan, walang matatandaan. Hindi madaragdagan ang karunungan, ang kaalaman ng ayaw makinig, ayaw umintindi ng pagtuturo ng Espiritu Santo. At ang sabi pa nga sa aklat ng Hebreo, Kabanatay 10, talatay 15 hanggang 16. Ang Espiritu Santo nagpapatotoo rin tungkol dito. Una ay sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila pagdating ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon. Iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. Purihin ang Diyos. Ano po ba yung magiging tipan ng Espiritu Santo sa atin? Ang bagong tipan, ang bagong kasunduan. Ito po ang magiging tipan o kasunduan na gagamitin sa atin ng Espiritu Santo ni Amang Skopkus upang iukit sa ating mga puso yung kanyang mga utos at itanim sa ating mga isipan. Kaya nga, paano may iukit sa ating mga puso? May tatanim sa ating mga isipan. Kung yung ating mga napakinggan o napapakinggan ay lagpasan sa ating tainga, may tatanim po ba yon? Hindi po. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin, kung matapos na makilala at tanggapin natin ang katotohanan, ay magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala,
wala nang maihahandog pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang sabi nga, wala nang matitira, kundi ang nakapangilabot na paghihintay sa darating. Ang paghukom at ang nangangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Kayo po ba ay kalaban ng Diyos? Taas nga po ang kamay ng kakampi ng Diyos. Ang mga kakampi po ba ng Diyos, kaibigan ng Diyos? Opo. Eh yung pong mga kaibigan ng sanlibutan, taas ang kamay. Dati. Yung po bang kaibigan ng sanlibutan, kakampi ng Diablo? Opo. Ay, so ano po ang mas gusto nyo? Kakampi ng Diyos o kakampi ng Diablo? Siyempre po, kakampi ng Diyos. At upang tayo manatiling kakampi ng Diyos, yung kanya mga utos ang dapat nating isa puso, isa isip, at yun ang ating isagawa. Amen? Amen. Ano po ang sabi? Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Ano po ba yung bigkis? Di po ba pag sanggol pa nilalagyan ng bigkis? Tama po. Tayo po ba ay sanggol pa o matatanda na? Ang sabi, nang tayo datna ng Diyos, tayo mga sanggol pa. Dahil wala pa tayong mga alam. Ngunit, sa pagtuturo ng Espiritu Santo, tayo po ba'y papayag na wala pa ring alam? Hindi po dapat. Sapagkat, ang nais ng mga Scopus, tayo'y maging matalino. At ang kanyang katotohanan ay ating bigkisin na siya nating gagawing panlaban sa mga lalang ng Diablo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Ano nga po ba ang katotohanan? Salita ng Diyos? Salita ni Jesus? Tingin ko po, mas ukma ang salita ni Kristo o salita ni Jesus. Sapagkat pag sinabi po kasi nating salita ng Diyos, siyempre po kasama doon yung lumang tipan. Pero ang dapat, pag salita ni Jesus, ang atin lamang pinag-uusapan ay yung nasa New Testament. Yung mga katuruan ni Jesus, yun po yung nasa New Testament o bagong tipan. At ang ipinapaalala po ba sa atin ng Espiritu Santo, ni mga Scopus, ay mga aral at turo ni Jesus? Opo. Ang sabi nga po, sa aklat ni Juan, Kabanatay 16, talatay 13 hanggang 14. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawain ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sabi ni Jesus. Pararangalan ako ng Ama, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Purihin ang Diyos. Kaya, kanino magmumula ang ipapahayag ng Espiritu Santo? Kay Yeso Kristo. Tandaan po natin yan, mga minamahal na kapatid. Kaya nga si Amang Scopus ay dumating upang ipaalala sa atin ang mga aral at turo na mula kay Jesus, upang tayo ay maitalaga sa katotohanan. Ituloy po natin. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid at isuot ang pangyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pagipagkasundo sa Diyos.
Tayo po ba'y tinawag upang may pagkasundo sa Diyos? Hello? Tayo po ba'y tinawag upang may pagkasundo sa Diyos? Opo. At sa ating pagkikasundo sa Diyos, sino ang ating magiging tagapamagitan? Si Jesus. Si Jesus ang ating magiging tagapamagitan sa ating pagkikasundo sa Diyos. Ano po ba yung kalikasan ng Diyos na tinatawag nating Diyos ngayon? Espiritu. Walang buto, walang laman. Pero yun po bang nagkatawang tao noon? At yung Espiritu na kausap natin ngayon, iisang Diyos? Opo, iisang Diyos. Sapagkat nung si Jesus, bago siya umakyat sa langit, ay nagwika. Ang sabi niya, ako'y babalik na sa Ama. Ano po kayang ibig sabihin ng sabihin niya ito? Nang winika niya ang mga katagang ito, na ako'y babalik na sa Ama. Ang ibig sabihin, siya'y paparoon na sa tunay niyang kalikasan ng pagiging Espiritu. Siya ay nagkatawang tao lamang upang tayo ay mabigyan ng halimbawa na marapat nating tularan. At nang siya nga ay nagkatawang tao, tinawag siyang anak ng Diyos. Bugtong na anak ng Diyos. Kung tayo po ba ay nakipag-isa kay Kristo, tayo magiging anak ng Diyos? Sa mga ayaw makipag-isa kay Kristo, anak po nino? Anak po ng Diablo. Anak sa labas. Tandaan po natin, ang ating pakipag-isa kay Kristo ngayon ay magagawa lamang natin kung yung kanya mga aral at turo ang ating susundin at gagawin. Amen? Amen. Ano ba po ang sabi? Taglayin niyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggad pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Ano po ba yung nagliliyab na palaso ng masama? Nagliliyab na palaso ng masama, masasamang salita. Masasamang salita na tulad sa isang palaso na nakamamatay. At pag po tayo ay nakaririnig ng masasamang salita mula sa ating kapwa, halimbawa tayo ichinichismis, ano po ang ating dapat gawin? Ano po ang ating, dapat po ba tayo gumanti, ichismis din sila? Hindi po. Hindi po. Ang dapat po natin gawin, huwag nating pansinin. Ang sabi nga niya mga Scopkus, matuto tayong magbingi-bingihan, magpipipihan, magbulag-bulagan sa mga bagay na makapagdudulot sa atin ng pagkakasala. Purihin ng Diyos. Ano pa ang sabi? Isuot nyo ang helmet ng kaligtasan. Bakit helmet? Di po ba yung mga nagmumotor? Sino po ba nagmumotor dito? Yung mga single. Si Rev Molina, yan, si Rev Villayosa. Hindi, single sa motor. Single po sa motor. Yung pong married, hindi ko alam kung nag-helmet din yun. Baka pumauntot. Ayun po, bakit sila naglalagay ng helmet? Upang maproteksyonan ng ulo sa pagkabasag kung sakasakaling masangkot sa mga aksidente. Yung mga sundalo, naglalagay rin po ng helmet upang panlaban rin, upang proteksyon sa tama ng bala o baril. At ang helmet nga po ay dapat, lalo sa mga nagmumotor, hindi sa siko nilalagay, kundi sa ulo. At ano nga po ba ang spiritual na kahulugan ng helmet? Salita rin ng Diyos. At tulad sa helmet na nilalagay sa ulo, ang salita ng Diyos dapat nilalagay sa ating isip. Tandaan po natin, pag ang ating isip o isipan ay puno ng mga salita ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng karunungan, kaalaman, katalinuhan mula sa Diyos.
Ang tao po bang matalino, basta na lamang sumasagot sa mga tanong ng hindi nag-iisip? Hindi po. Ang tao po bang matalino, alam ang masama at mabuti? Opo. Kung gayon, kung suot natin ang helmet o kung ang ating mga isipan ay puno ng salita ng Diyos, dapat alam na natin kung ano yung mabuti at masama. At kung ano yung mabuti, yun ang ating isinasagawa. Panghawakan po natin ang mga salita ni Jesus, ang mga karunungan ni Jesus, sapagkat dyan po tayo magiging matalino. Amen? Amen. Ang sabi pa, isuot nyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Ang salita po ba ng Diyos ay tabak na magkabilay talim? Opo, ang salita ng Diyos ay tabak na magkabilay talim. Bakit? Bakit sinasabing tabak na magkabilay talim? Sapagkat may salita na nakapanunugat, nakasasakit. Ito'y upang tayo mabigyang aral. At mayroon namang salita na nang aalo o humaaplos upang tayo mabigyan ng pag-asa at aliw. Noon, kahit naman po hanggang ngayon, pag yung ating punong ministro ang nangangaral, nag-iibanghelyo. Di ba madalas nagbibigay siya ng tanong? At pag tayo ay hindi nakasasagot sa kanyang mga tanong, nasasabihan tayo ng tanga, bobo, mangmang. Kapag po ba kayo ang nasabihan ng mga salitang yan, ano ang pakiramdam? Di po ba masakit? Pero kung ating pananatilihing bukas ang ating isipan, iisipin natin ang mga salitang ito ay paghamon lamang sa atin upang tayo ay magbago. Upang mas dagdagan pa natin yung ating pagsisikap na matuto. Kung damdamin po ang ating pairalin, pag tayo ay nakatanggap ng mga salitang ito, lalo na mula sa ating punong ministro, ang iisipin po natin, o kung damdamin nga po natin ang ating pairalin, ang iisipin natin, hindi na lang ako dadalo sa mga pagpupulong o pag-aaral kasi nasasabihan ako ng mangmang. Pag po yun ang ginawa natin, yun po lalo ang magbubulit sa atin sa kamangmangan at magtutulak lalo sa atin sa kapahamakan. Amen? Amen. Tandaan po natin, ang sabi, ang matalino, inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan. Ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan o kapahamakan. Amen? Amen. Sa mga kasuotang pang-espiritual po na ating binasa, yung baluti, yung helmet, yung kalasag, yung pangyapak, at yung sandata na o yung tabak na magkabilay talim, lahat pong ito ay nagpapatungkol sa mga nasa salita ng Diyos na magagamit nating hindi lamang pananggalang kundi panlaban din sa mga lalang ng diablo. Kumbaga, itong mga salita ng Diyos ay hindi lamang natin pang-depensa, pang-opensa rin. Halimbawa po sa larong boxing. Siguro naman po alam niyo yung boxing, ano po. Sa larong boxing, para ka manalo, syempre po, hindi pwedeng depensa ka lang ng depensa. Kailangan may pang-opensa ka rin. Di po ba? Upang matalo mo yung kalaban. Kasi pag depensa ka lang ng depensa, baka sa huli, tabla lang ang maging resulta ng laban. Halimbawa po, pag si Pacquiao ay nagipaglaban, di ba nakikita natin siyang hindi lang basta dumedepensa, ginagalingan niya din yung kanyang opensa upang mapatumba at matalo niya yung kalaban. Tulad po yan ang ginawa ni Jesus nung siya ay linlangin ng diablo sa ilang. Ginamitan siya ng diablo ng mga salita ng Diyos upang linlangin. O naalala niyo po ba yung sinabi ko kanina? Kahit ang diablo ay gumagamit ng salita ng Diyos upang manlinlang ng tao.
Dito, nung linlangin si Jesus na siya, ang ginamit pa sa kanyang sa kanya na mga pananalita o paninilang ay mga salitang buhat rin sa Diyos. Ngunit ang lahat ng salita ng Diyos na ginamit na panlinilang ng Diablo ay ginamitan din ni Jesus ng mga salita ng Diyos upang salagin o kontrahin yung mga ibinibigay sa kanyang panlinilang ng Diablo. Kumbaga sa boxing, lahat ng ibinigay na suntok ng Diablo ay kanyang nasalag. Sabay bigay ng mabilis at malakas na suntok. Kaya after 3 rounds po, tapos na ang laban. Di po ba? Tinalo. Tumba, tulog, knockout. Walang nagawa ang Diablo. Kaya nga tumulad tayo kay Jesus na puno ng salita ng Diyos upang hindi tayo malinlang ng mga lalang ng Diablo. Ano ba po ang sabi? Ang lahat ng ito ay gawin nyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong may pahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon natatangikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong may pahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Pag po ba yung mga saserdote na tumatayo rito sa inyong harapan ay nakapagwiwika ng masasakit na salita, yun po ba ay para sa kanilang kapakanan? Hindi po. Hindi po nais ng mga saserdote na makapanakit o makapagwika ng mga masasakit na salita. Ngunit ito ay kailangan upang maituro ang katotohanan. Kami po ay patuloy na nangangaral sa paggabay at pamatnubay ni Amang Scopus upang yung mga mananampalataya na nakikinig ay patuloy na matuto at maging matatag sa pagharap sa mga pagsubok na kanilang kinakaharap. At huwag nating kalimutan mga kapatid, tayo nga po ay nabautismuhan na sa Espiritu Santo. Ngunit tayo ay pararaanin pa rin sa bautismo sa apoy. Ibig sabihin, tayo magdaranas pa rin ng mga pagsubok. Mga pagsubok na daranasin ng lahat ng tao, maging nakayamang Scopus man o wala. Kaya, upang tayo maging laging handa, laging matatag, isuot natin ang baluting kaloob ng Diyos. Palagi nating isuot ang baluti, ang helmet, ang mga kalasag at mga pangyapak upang tayo maging laging handa, matatag sa pagkipaglaban sa mga pagsubok ng buhay. Tulad sa isang sundalo na hindi patatalo o palulupig sa digmaan. Amen? Amen. At ang mga baluting suot po natin ay mas magiging matibay, matatag, mas mahirap gibain kung tayo palagi ang mananalangin at tatawag kay Amang Scopus 3 hanggang 7 ulit o higit pa. Purihin ng Diyos. Ito po ang mabuting balita na pinagsaluhan natin sa umagang ito ng pagdiriwang natin na ika-30 taong anibersaryo ng pagkatatag nga po ng Ministeryo at Ilaw ni Amang Scopus sa lugaring ito. Nawa po, marami tayong napulot na mga aral na maaari nating magamit upang patuloy tayong maging matatag o sa mga pagsubok na ating kakaharapin, maging sa taong ito o sa mga susunod pang mga taon. Purihin ng Diyos, magsitayo po ang lahat.